Magandang araw po sa inyong lahat. It is my joy to share the Word of God sa inyo pong lahat na nakakapanood ng aking pong mga video. Alam niyo po, with this situation right now ng ating pong bansa na kung saan ay there is a continuous rise in the cases of COVID-19 and specifically doon po sa aming bayan na akin pong sinilangan right now ay mayroon na pong isang confirmed cases or case with this happening ay minsan po ang umiiral sa ating pong mga puso ay takot. At kapag nakikita po natin yung mga tumataas na bilang po ng confirmed case ng COVID-19 and maging yung deaths, ay naroon po minsan ang tendency po ng ating mga emotion or ng ating mga puso at kaisipan ay magkaroon po tayo ng takot at pangamba sa ating mga puso. At marahil higit po lalo sa inyo na nariyan po sa aking pong bayang Sinilangan sa Lumban, ay marami po marahil ay binalutan ng takot at pangamba para sa kanila pong sarili. Pero what like I have said last time, siya na nakipag-isa po kay Kristo at inilagak at nagkaroon ng tunay na pananampalataya sa Kanya ay magkakaroon po ng kapayapaan sa puso. That's why the very first key for us not to fear ay sa pamamagitan ng ating pong pakikipag-isa sa Panginoong Hesus. And paano po ba ito nangyari? Let us put our full trust in Jesus. Let us put our life in the hands of God. Pagkat sa pagkakataong pong ito, walang higit na nakakaalam at walang higit na may kakayahan na mag-ingat po sa atin, kundi ang Panginoong Diyos. And if we are looking for peace, we cannot find peace in our leaders. For our local leaders, we cannot find peace. Minsan, magugulumihanan po tayo lalo. We can only find peace in God. That whatever may come, if we have our faith in God, if we have our faith in Jesus, no matter what happened, nandun pa rin po yung kapayapaan sa ating mga puso. Kaya ito po mga kababayan ko at sa bawat isa na tagapakinig, nakakapanood po sa ating video na ito, I want to encourage you right now. Just what like Jesus said sa kanyang mga salita, let us come to Him because He is only the one that can give us peace. But for that peace to be with us, para magkaroon po tayo ng kapayapaan, kailangan po natin munang magkaroon ng mapayapang relasyon sa Kanya. Let us surrender our life to Jesus. Let us admit that in our life, we only need Jesus. Because we are sinner. Hindi naman po talaga tayo maaaring makalapit sa Kanya. But because of His love, namatay ang Panginoong Hesus para sa atin, para bayaran ang ating mga kasalanan. And because of His death on the cross, at sa Kanyang pagkalibing at muling pagkabuhay, nagkaroon po ng pag-asa sa buhay po natin. Hindi po kalooban ng Diyos ang anumang sakit at karamdaman at hindi po kalooban ng Diyos na tayo matakot sa anumang sakit at karamdaman. Ang nais po ng Diyos ay bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. That's why Jesus is inviting us to come to Him because siya na po ang unang pumunta. Siya na po ang unang nagkatawang tao from eternal. Mula po sa pangwalang hanggan, tumungo po siya rito para sa atin. That's why He loves us so much. That's why He is waiting. He is waiting. At simple lang po sinasabi ng salita ng Diyos, sinasabi ng Biblia. For those people, for us, simple lang po sa pamamagitan ng ating pong pananampalataya. Let us put our faith in Christ Jesus, our Lord and Savior. Na kung paano ang ating pong mga kasalanan ay nabayaran, higit lalo po yung mga sakit at karamdaman sapagkat ang sabi rin mismo ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga latay ng ating Panginoong Hesus ay may kagalingan. Ngayon ito po, kung tayo po mayroong pananampalataya sa Panginoong Hesus, whatever may come, worst case scenario, dumating man po yung panahon na tayo mamatay, there is nothing for us to fear in death. Why? Because we believe and we know that we will go to Him. Mapapunta tayo doon sa Kanyang piling. Kaya sa bawat isa po sa atin, there is nothing for us to fear. That not even death
At hindi rin po lalo yung ating mga pangangailangan because God will provide for everything we need. At hindi po niya pababayaan ang kanyang mga anak. Kaya sa bawat isa po sa atin, it is now time for us to come to Jesus, to let Him live in our lives at tunay nga magkaroon tayo ng higit na pagtitiwala sa Kanya. Let us surrender our lives to Him. Nang sa gayon, tunay nga natin kung higit na maranasan at tanggapin ang kapayapaan na pinagkakaloob niya sa atin. At ganun din po sinabi ni Pablo kay Timoteo, for God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. When we say power, we have the power, we have the authority to pray. Meron po tayong kalayaan at meron po tayong kapangyarihan na manalangin. Because as Son of God, we can pray. Anak niya tayo and God is nariyan ng Diyos na handang makinig sa ating pong mga panalangin. Handa siyang makinig sa ating pong mga daing. That's why the very first key is we must surrender our life to Jesus, and as we surrender our life to Jesus, naroon po magkakaroon tayo ngayon ng tapang or ng kalayaan at kapayapaan sa ating puso na lumapit sa Kanya at tayo makapanalangin at sa ating pananalangin ay maaari nating maasahan ang pagkilos ng Diyos hindi lamang po sa ating buhay kundi higit lalo sa ating pong bansa at sa ating pong minamahal na mga kababayan. Kaya nawa po, let us come to Jesus. And as we come to Him and as we let Jesus lives in our heart, manahan sa ating pong mga puso, na binibigay niya po sa atin ay authority, power, and that power ay nakikita, nagagamit na po natin ito through our prayer. Makakapanalangin po tayo, makakalapit tayo sa Diyos ng may kapayapaan, ng meron pong ng lubusan na pagtitiwala. At nandoon po sa ating panalangin ay umiiral po lalo yung pag-ibig natin. Yung pagmamahal sa ating pong kapwa. Nagkakaroon tayo ng higit na pagmamalasakit. At hindi man po tayo makalabas, pero dahil nandun po yung pagmamahal at pagmamalasakit natin para sa ating bayan, we can continually pray. And even as in a small way na pwede natin magawa para sa ating bayan ay magagawa natin because we love our country. We love people because Jesus loves people. Kaya nawa po, it is a challenge for us tonight, or it is a challenge for us now, to really surrender our life to God. Kaya ito pa pong isang magandang bagay. And as we surrender our life to Jesus, He not give us, hindi niya tayo binigyan ng espiritu ng takot, kundi kapangyarihan ng pag-ibig, and then self-control, or self-discipline, or sound mind, sa ibang salin, sound mind, katinuan ng pag-iisip. We can decide properly. Alam niyo kasi kung takot ang iiral sa ating puso, hindi tayo makakapag-desisyon ng tama. At naroon po, imbis na tayo kung makapag-desisyon ng tama, ang dami nating magiging mali. So ay mga kapatid at sa bawat isa po na minamahal kong mga kababayan, it is now time for us to come to Jesus and let us surrender our lives to Him. And as we surrender our lives to Him, naroon po yung kapayapaan sa puso natin ang maghahari. At kung naroon po yung kapayapaan sa puso natin na maghari, naroon din po magiging masunurin tayo sa batas. Susunod tayo sa kung ano po ang panuntunan ng gobyerno. Alam niyo ho, napakahalaga ng unang bagay. That Jesus lives in us, na manahan ng Panginoon sa atin. That to put our trust in God. And as we put our trust in God, let us obey the rule of law. And as we obey the rule of law, naroon po, kayang-kaya po natin mapagtagumpayan ang anuman pong ating pong kinakaharap. Kaya sa bawat isa po sa atin, ngayon pong pagkakataon na ito, as the COVID-19 cases rises, as the situation comes to a point na para pong ang hirap ng pigilan, we still have one more chance
We still have someone who can do something great in our nation, and it is our Lord God. It is Jesus that can do something great and transform our nation to something that we can never imagine. That's why kahit po ang Pangulo natin, sabi niya, lumapit tayo sa Panginoon. That's why this week, sabi niya, it is a week of prayer. Kaya nawa po, tanggapin natin yung imbitasyon din ng ating pong Pangulo to come to the Lord. And we can only come to Him with boldness if we allow Jesus in our hearts to reign. If we allow Jesus na siyang tunay na maging Panginoon ng ating buhay. Kaya nawa po, sa bawat isa po sa ating ngayong pong pagkakataon na ito, let us surrender our lives to Jesus. And let the peace of God be upon our hearts. And as the peace of God be upon our hearts, naroon po mapapalitan ito ng kapangyarihan, ng courage for us to pray. Magkapalitan po ito ng pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa. Mapapalitan po ito ng kapayapaan na kung saan magtutulot sa atin na tayo po'y makapag-desisyon ng tama. Kaya po sa bawat isa na nakakapanood po ngayong gabing ito or ngayong pagkakataon nito, I want to invite you to a prayer. And as we pray, this prayer is a symbol, or this prayer is a prayer of putting our trust in God. Tayo po'y sumandaling manalangin and you can follow this prayer. Ama naming Diyos, ako po'y lumalapit sa inyong harapan at kinikilala na ikaw ang aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Sa pagkakataon kong ito, kinikilala namin na ikaw ang Diyos na higit na may magagawa para sa aming bansa. And as we acknowledge you, O Lord God, that you are the God who can do something great in our nation, aking pong isinusuko ang aking buhay sa iyo. At inilalagak ang aking pananampalataya sa Panginoong Hesus na siyang nagbigay ng buhay, namatay sa krus ng Kalbaryo, para sa aking mga kasalanan. Sa pagkakataon pong ito, kayo na po ang tunay na masunod sa buhay ko. At hayaan niyo po, Ama, na ang kapayapaan na nagmumula sa iyo ang maghari sa aking buhay. Kung sinundan niyo po yung panalangin na iyon, sa bawat isa po sa inyo na sumunod sa panalangin iyon, let the peace of God be upon you. And before I end this video, I want to pray para po sa inyong lahat at para po sa ating pong minamahal na bansa. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong kabutihan at maging sa bawat isa po na nakakapanood po ng video ito. I speak blessing upon them. I speak peace, Lord. At sila po na nakipag-isa sa iyo, nanampalataya at nagsuko ng buhay sa iyo. Ang dalangin ko po, aming Ama, ang kapayapaan mo po ang higit na maghari sa kanila pong mga buhay. At maging, O Diyos, higit lalo para po sa aming Pangulo, aming initinataas siya sa iyo. Ang pag-iingat mo po at patuloy na pagbibigay ng karunungan at kaalaman kung paano po pangungunahan ng bansang ito at kung paano po niya pangungunahan ang laban na ito para po sa kapakanan ng aming pong bayan. Pagpalain mo rin po ang bawat involved, sila po na nasa front line, Lord God, mula sa mga doktor, police officers, Lord, and everyone who is in front line, Lord, we pray for your hedge of protection upon them. And Lord, we declared that you are God over the Philippines, and you reign over the Philippines, and let the name of Jesus be lifted up high in this nation. Salamat po, aming Ama, pagkat naniniwala po kami sa pagkakataong ito, ay tunay nang mararanasan ang bansang ito ang himala mula sa iyo pong mapagpalang kamay. At ang pangalan ng aming Panginoong Hesus ang siyang tunay na mapaparangalan. Salamat po, Diyos, sa iyo pong kabutihan. Bless your people, bless our nation, and all glory and honor be unto your name. Maraming salamat po sa inyong lahat. And I pray, and I hope that in the midst of this trouble, hayaan po natin na ang kapayapaan ng Diyos ang tunay nga po natin maranasan. God bless you all po.